Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Talagang napaka ganda ng panahon na binigay ng Panginoon sa oras na ito. Kaya tayo po muli ay mag-uumpisa sa ating Sunday School. At pansamantala tayo po muna ay ibuko at manalangin. Father God, salamat po Ama sa napakagandang panahon na pinagkaloob mo sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Dalayan ko Lord ang iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon, na dadalhin kay Amar, Father God. Patuloy mo ito, Panginoon, pagpalain, Lord. Ito'y maunawaan namin, Panginoon. At ito'y makipamungay namin, Ama. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni kay Amar, Panginoon. Lalo kong hinihiling, Lord, pagkalooban mo siya ng katalinuhan, mahabang buhay, lakas ng katawan, magandang kaisipan, kasama ang kanyang pamilya, Ama. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakaloob mo sa kanyang Panginoon, sa patuloy niyong pagsunod at paglilingkod sa inyo, Ama. Siya ay magtatagumpay, Panginoon, sa kanyang mga pangarap sa buwan. Salamat po, Panginoon. Basbasan niyo, Panginoon, yung mga salita sa umagang ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tatawagan ko na si Kema. Morning, Kaya. Thank you po, Pastor, sa pagpapasimula ng ating gawain. Kami po ay nagagalak. Praise the Lord. Good morning, mga kapatid. Hallelujah. Ako'y natutuwa sapagkat ordinary tao naman tayo, pero yung mga honorable, yung mga taong mga leader ng lalawigan, pag nirecognize ka sa ganung mga kapulungan, parang sa atin, sa part natin bilang ordinaryo tao, parang tagalakan sa atin yun, di ba? Sapagkat huwi may, kumbaga sabi ni Jackie Chan sa kanyang pelikula, sino ba naman ako? Pero ikaw ay isasama doon sa kanilang mga kapulungan. Hanggang doon sa pagkain ng mga honorable ay sinasama ka. Para sa akin, parang proud na ako doon sa ganung kalagayan. At nagdudulot din ng kagalakan sa atin yan. Dahil nga po pag tinignan natin yung ating sarili, ordinaryo tao tayo, pero pinapahalagahan tayo ng mga dakilang tao, abay dakilang pribilehiyo yun. At yun ay maaaring sabihin natin na meron silang something siguro na nakikita din naman sa akin, I'll use myself as an example, sapagkat hindi naman siguro nila ako aayain sa kanilang pagtitipon kung wala din naman silang nakita sa akin. But of course, siyempre kasama ko nila sa politika. But then, ang aking kung gustong bigyan ng pansin doon ay yung kagalakang na idudulot sa atin bilang ordinaryong tao na nagpapalakas din naman sa atin upang bilang isang ordinaryong tao ay manindigan sa kung ano ba ang bit-bit natin bilang isang Kristiyano. At yan ang gusto kong bigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ang isa sa masasabi nating importanteng bunga ng banal na Espiritu. Kasi may siyam na bunga ng banal na Espiritu na pwede nating sabihin lahat importante. Pero sa siyam na bunga ng banal na Espiritu na ito, isa sa maaari nating mapansin. Hindi natin kilala ang tao or maaaring nakasama natin, pero there is something na mapapansin natin sa isang tao na may bunga ng banal na Espiritu. Kahit hindi ka pa nakitang gumawa, kasi ang atin pong isa sa mga yung kabutihang loob, hindi pa man yan pwedeng sabihin ng nakakita sa atin na ikaw ay anak ng Diyos, kahit hindi ka pa man gumagawa ng kabutihang loob, pero may isang importanteng bunga ng banal na Espiritu na automatic mapapansin, which is yun ang joy, yung kagalakan. Kahit wala ka pang ginagawa, makita ka lang, ito parang masaya. Di ba? Parang mapapansin natin. There is certain quality ng anak ng Diyos na kahit wala pa siya ginagawa, kahit hindi pa siya nagsasalita, mapapansin mo na kaagad yung aura ng tao. O, pwede natin sabihin na, bakit itong tao nito parang laging naka-smile, parang yung katutuan ba, kagigiliwan. Kahit sa politiko, pansinin mo, di ba? Yung malayo pa nakangirit din, di ba? Parang yun something na masasabi natin kapansin-pansin sa isang tao na nagtataglay ng bunga ng banal na Espiritu. Kahit wala pa siyang ginagawa, kahit hindi pa siya nagsalita, but because of his aura or her aura, yung appearance niya, ay
ay masasabi natin kaagad, may kakaiba sa taong ito. Amen. So yan po ang isa sa pupili nating pag-aralan at importanteng mai-practice natin. We have to put into practice. Dahil bilang pruweba na ito ay galing sa banal na Espiritu, kailangan makita sa atin bilang kanyang mga anak. As important seal sa mga anak ng Diyos. Noong mga unang panahon, masasabi natin na ang pruweba ng kagandahang loob ng tao na nagpapangiti sa Panginoon ay doon sa pamamagitan ng paghahandog. Sa magkapatid, nung sila'y naghandog sa Panginoon, makikita natin doon yung kanilang damdamin. Kung paano sila naghandog sa Panginoon, doon nagbigay ng ngiti sa Diyos. Diba? Mapansin natin doon sa kwento sa Genesis. Nung maghandog si Cain ng bunga ng lupa, hindi tinanggap, hindi kinalugdan ng Panginoon. Well, kung ating i-analyze, although hindi specifically nakasulat sa Bible, na kaya hindi tinanggap o hindi kinalugdan yung regalo nitong si Cain, hindi specifically nakasulat. Pero kung i-analyze natin, doon pa lamang sa kanyang paghahandog, masasabi natin masama na yung kanyang loob. Kasi hindi niya binigay yung the best sa produkto niya. Kasi kung ang produktong inihandog niya sa Diyos ay yung the best among the fruit of his yung mga tanim niya, sigurado ako na mapapangiti niya ang Panginoon. Ibig sabihin, kanyang mga inihandog siguro, imbis na yung mga magagandang quality, pinili niya yung mga medyo barikutot na talong, di ba? Mga barikutot na okra. Tapos yung mga, pwede natin sabihin na mga kapayas nga medyo talagang pangit yung quality. So, yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi kinalugdan ng Diyos. Yung kanyang damdamin. Samantalang yung isa, si Abel, habang siya naghahandog, tuwang-tuwa, na talagang hinahanda niya kaagad na ito para sa Panginoon ito, itong the best na mataba na kuya na ito, itong matabang tupa na ito, para sa Panginoon ito. While preparing for his gift, ay talagang masaya siya. At yun ang nagpangiti sa Panginoon at nakuha niya ang pabor ng Diyos. Importante ito mga kapatid sa atin, lalo na tayo ay mga anak na ng Diyos. Sabi ko nga nung nakaraan, marami sa mga simbahang matatanda na ang bumabalik doon sa pagiging, sabihin natin na dormant, stagnant, walang activities, as in parang ritual na lang yung ginagawa. Bakit nangyayari po yun? It is because nawala na yung joy sa kanila, sa kanilang puso. Kapag nawala na yung kagalakan sa puso ng isang tao, kalimitan, mali at sablay na ang desisyon sa buhay. Bakit may mga tao na nagkakaroon ng pinaka-drastic na desisyon, yung mga nagpapakamatay? Nawala na yung galak sa kanilang puso. Nawala na yung kanilang pag-asa. Totally, nawala ang banal na espiritu sa kanila. At kung nangyayari iyon, importante sa atin na mapaalalahanan tayo mga kapatid sapagkat habang ang simbahan ay tumatagal, nagkakaroon ng pagkainip. At pag nangyari na sa atin yung pagkainip, yan na rin magsisimula yung ating pagtabang sa gawain. Ito yung apelidong tabang na wala nang panlasa. Matabang eh. Pero yung tabang kasi sa Bicol, health yan eh. Di ba? Tabang, health. Ang sinasabi natin dito, kung nawala na yung isang importanteng bunga ng banal na espiritu, yung joy, kailangan natin ito paalalahanan. Manumbalik tayo. Because yung first love natin sa Panginoon, yun ang nagdudulot ng kagalakan sa atin. Di ba? Sinong nakaranas ng umibig?
Amen. Lahat naman siguro tayo, no? Pag nagkaroon tayo ng unang pag-ibig, sabi ko nga, lahat halos na yung effort gagawin mo para doon sa yung iniibig. Papansin ba? Kaya mga tawag doon, yung mga papansin. Pero, yun ang tamang espiritu. At kung tayo ay nagkaroon ng pagtanggap sa Panginoon, naranasan din siguro natin lahat yan na grabe yung desire mong magbasa ng kanyang salita, matindi ang iyong desire na mag-attend sa mga gawain, halos wala kang oras na hindi inaalala ang Panginoon. Grabe yung pagkauhaw mo sa kanyang salita. Karanasan ko yan eh. At kapag gano'n yung ating attitude towards our God, our Creator, towards our Savior, ay nakatitiyak tayo, nadatnan tayo ng Panginoon, sigurado tayo sa rapture. Pero kung tayo ay nandun sa kalagayang aandap-andap, nakalulungkot, aabutan tayo ng lukewarm tulad ng binabanggit natin nung nakaraan sa Church of Laodicea, which is dapat hindi mangyari sa atin. Kailangan ma-maintain natin yung ating joy, yung kagalakan. Good morning po, mga kapatid. Tuloy po. At tama-tama, naghahain tayo ng mga pagkain makapagbibigay sigla sa atin. Ngayon, ito po yung dapat nating tingnan sa biblical perspective. Yung ating pong versikulo na pag-aaralan. Pakibukas niya ninyo dyan sa Filipos 4. Sino nagtatagpo? Sabi po dito sa Filipos 4, versikulo 4, "Mga kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo." May, pag inaral niyo itong buong Philippians, Book of Philippians, most of the thought, yung nandoon sa Book of Philipos, more on kagalakan. Pag binasa niyo yung buong chapter ng Philipos, nandoon yung mapapansin mo yung damdamin ni Paul na masaya siya. At sa kanyang kasiyahan, nagre-reflect sa kanyang panulat. Sabi ng mga iba, kapag ka ikaw ay gumagawa ng kanta, kung ano yung emotion ng writer ng kanta, makikita mo doon sa kanyang lyrics. Kung in love yung nagsusulat ng kanta, more on love ang kanyang binabanggit. Pero kung yung mga nababasa mo doon ay mga dalamhati, ramdam mong bigo, parang sino nakaalala pa kay Willie Garty. Alam mo yung kanta niyo, "Ako'y bigo sa aking pag-ibig." Parang yun. Most of the lyrics ng kanyang mga kanta ay puro masasakit ang dating. Sapagkat, yun yung kanyang emosyon, yun yung kanyang pinagdadaanan. Kaya kung halimbawa titingnan natin, sabi ko nga kanina, yung first impression natin sa isang tao, kung anong meron siya, kahit wala pa siyang ginagawa, kahit hindi pa siya nagsasalita, magkakaroon ka agad ng impression. Etong tao ito siguro, born again ito. Sabi ko nga, di ba, pag makita ko yun si Brad Atan sa mall, nung nasa mall pa yan, kung hindi ko man siya kilala, dahil siya ay nandoon sa bungad, masasabi mo kagad, itong tao ito parang laging masayahin, parang nakangiti lagi. Magkakaroon ka agad ng impression, which is nag-a-attract po yun ng customer. Kasi ikaw man daw, pumunta ka halimbawa sa isang restaurant o sa isang, tawag niya, karinderya, may yung tindira doon ay padabog kong magabot ng tubig mo. Di ba parang hindi rin maganda? Sapagkat yung kanyang emosyon, maaaring siya ay may pinagdadaanan, di ba? Pero ang pagpasok mo sa isang establishment ay makikita mo kaagad ay ang nakangiti, masayahin, parang ikaw ay ma-attract, may encourage na pumasok. Kahit hindi ka pa magustong kumain dahil nakita mo yung nandun sa loob, parang maganda dito. Diba? Ma-attract ka agad. Yung first impression, napakahalaga. At kapag ka nagkaroon tayo ng ganong impression sa isang tao, pwede mong i-approach. Kasi ramdam mo na po pwede mo siyang kausapin.
Kahit bumili ka sa tindahan, sa palengke, makikita mo yung tindira kung anong emosyon meron siya. Kung anong tinataglay niya ang emosyon sa mga oras na yun. Pag nagbitaw ka ng salita, makikita mo yung response ka agad. Pabili po ng sibuyas. Ilan po siya, itong oras na po rin, parang dinadagdagan niya na kaagad yung kwento. Sapagkat masaya siya. Which is yun ang nakakapag-attract sa customer. The more na dapat natin gawin at i-practice ito sa simbahan. Kung halimbawa ang isang bisita pumasok dyan at lahat tayo ay masayang sumasalubong nakangiti, yung aser natin hindi katulad ko na mukhang masaya ay nakasimangot pa rin. Baka mamaya ay hindi na pumasok yung iba. Pero kung yung mga pagpasok pa lang yan, ay magandang umaga po. Minsan na pagkakamalan tayo mga baliw, yung mga pulang ginene, palaging nakatawa. Di ba naranasan niyo yung mga ganyan? Sasabihin, parang mga bukang ba niya? Sige nakatawa. Pero di maintindihan ng mundo yon. Ang mahalaga, yung quality at yung fruit of the Holy Spirit, taglay natin. No matter what, kahit sabihin nilang nabuhang naman yung mga tao yan, lagi nakasaya, nakatawa, nakataas yung kamay, puro hallelujah. What? Walang mali, walang masama. Kasi ang importante, yung ating nag-uumaw sa ating damdamin, yun ang nai-express natin. At yun ang nag-a-attract sa iba para sila ay pumasok o pumunta sa atin. Negosyo man yan o simbahan man yan, we must always practice this fruit of the Spirit. At kapag kataglay-taglay natin ito, kahit di pa tayo nagsasalita, sigurado ako, base na rin sa karanasan at sa obserbasyon natin sa mga matagal-tagal ng panahon, na maaakit tayo sa kanya. Yung isang politiko, pagpasok pa lang dito, parang hindi mo na makausap. Ay, alam na naman, mawili ako sa iyo, di ba? Pero yung malayo pa, ay, kumusta po? Kumusta kayo? Paakbay-akbay, patapik-tapik sa likod, which is very common doon sa mga politiko. Sabi nga natin, nagmamature sa kanilang pagiging politiko. Yung malayo pa, nakangiti na kahit hindi kakilala. Tapos gumagawa pa ng paraan para sabihin na kilala mo siya, pero sa totoo lang hindi mo siya kilala, nagtanong na pala sa mga iba, sino itong matanda na ito? Hindi niya actually kilala. Pero lalapitan, oy, kumusta na tatay Pilipi? Ang balita ko, yung anak mo, kagraduate na. Pero actually, hindi ka kilala. Pero dahil nagtanong na pala siya, style ng politikong mature para makuha mo yung emosyon. Ikaw man na taong ordinaryo, tulad ng kinukwento ko, sasabihin nila, tingnan mo kung bay, kilala ko. Yung Vice Governor, ingak-bayak-bayan ako pa nga ni. Parang klamado pa nga ni kira ko. Saan ka ako kilala? Pero sa totoo lang, hindi ka kilala nun. Nagtanong lang yun. At para ang impression mo sa kanya ay maganda at makuha yung iyong suporta. Which is good approach ng isang politiko. Pero sa ating mga Kristiyano, the more na dapat nating gawing mas higit pa sa politiko, yung ating personality. Kaya sinasabi ko nga kanina, doon sa event na yun, which is not supposedly one among the important visitors. Pero nakita ko yung parang impression na rin ng mga leader. Siyempre kasama ko na rin sila, kilala na rin ako nila. Yung aakbayan ka ng ganyan, pag nakita rin ng ibang tao, akbayan mo, parang mananggiti lang ba yun? Pero bakit akbay-akbay ni Vice Governor? Bakit akbay-akbay ni Mayor, ni Board Member? Which, nagbibigay ng impression din sa iba. Siguro importanteng tao yan. Kilala rin siguro yan. Di ba? Kasi kasama ko ng mga honorables. Now, sa ating pag-aaral, ano yung mga benepisyo ng bunga ng Espiritu na kagalakan? Sa Nehemiah chapter 8, verse 10, kanta ito, Pastora Berna, di ba? Yung Nehemiah chapter 8, verse 10. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak sa... Memorize mo pa rin yung Pastor dahil yung mga bata pa tayo, yung mga kanta niya, ay kagalakan. Galak sa Panginoon ay kagalakan. Galak sa Panginoon ay kalakasan. O, di ba? Ang kagalakan pala ay nagdudulot ng kalakasan. Isang importanteng benepisyo sa atin na kung tayo ay masaya, ay meron tayong lakas. O, di ba? Purparan naman daw sa anak. Ito kasi inoobserbahan natin. Halimbawa yung anak natin, inutusan natin
na, mahugas ka ng pinggan. Huwag na si ate na, may ginagawa pa ako. Sa puso niya pa, ay hindi na talaga siya masaya. Pero ikaw dahil magulang, kita mo may ginagawa pa si ate mo, ikaw na muna maghugas. Maghuhugas din naman yan. Pero yung kanyang ginagawa, pag katapos ng maghugas, kakain na kayo, amoy sabon pa yung pinggan. Oh, kasi hindi siya masaya habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. So ang resulta, kapag kayo gumagawa ng hindi masaya, ang resulta, sablay. Palpak. Ikaw naman na nag-utos, sasabihin, naghugas ka pa, ganito rin lang naman. Imbis na hindi nasayang yung adobo, dahil amoy sabon, natapon pa tuloy kasi amoy sabon yung pinggan. Normal, di ba, sa ating pamilya? That's why we have to i-practice yung joy, yung galak sa Panginoon. Na as if ang ating ginagawa ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. At dahil taglay natin yung kagalakan, lahat ng resulta ng gagawin natin pag masaya tayo ay tama at maganda. So, importante po ito. The fruit of the Holy Spirit, which is joy, yung kagalakan, ay dapat natin ilagay sa practice. Ano pa yung mga benepisyo ng kagalakan? Sabi doon sa Proverbs 17:22, ang kagalakan ay isang mainam na medisina. Sabi ng mga eksperto sa medisina or sa medical field, yung laughter is the best medicine. Basahin natin sa, nakita niyo na sa Proverbs 17:22. Nakita mo dyan, Pastora? Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Salain mo yun. Bakit ka pa malulungkot? Yung kamamatay mo yan. Ay, di magsaya ka na. Kasi doon sa English kasi, iba yung dating, di ba? Laughter is the best medicine. Which is, totoo. Naranasan ko nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na iniinda ko na talaga. Parang, Lord, gusto ko nang umuwi sa'yo. Puro ang nawala yung galak. Parang nawawala yung pag-asa. Kasi iniinda mo nga yung nararamdaman mong nanghihina ka na, ang sakit ng iyong paa, iniisip mo yung diabetes mo, ganito nakataas yung sugar, yung asthma mo, hindi lang maaring asthma or pneumonia. Sabi ng doktor, TB yan. Sabi nga ng tawag nito ng laboratory, hindi nga yan. Yung doktor nagpupumilit. 3 beses sinulit. Sabi, may TB ka. Sabi ng medical o ng laboratory, wala. Ang kulit ng doktor. Pero bandang huli naniwala na sa pangatlong pagsusuri na hindi naman pala talaga. Kundi yung sinasabi nilang pneumonia. Kaya sabi ng doktor, hindi ako makapaniwala. Kasi automatic talagang pagkaganyan, TB talaga ang diagnosis niya. Ay, ayaw maniwala. Medical, ano na nga laboratory lang nagsasabi. Di ba naranasan din ni Sir Paul? Hindi, cancer yan. Sabi natin, hindi yan. Mas makulit pa talaga sa sinasabi ng, di ba? Minsan yung mga doktor ganun Kasi hanap buhay nga din naman. Yun naman ang kanilang pag sinabi nila, wala kang sakit, anong kita nila? Di wala So kailangan nilang gumawa ng sakit para kumita. Parang yung mga magkukulang, kailangan magkulang ka para ipagabot sa kanila. Kasi hindi sila mga di ba? Kailangan yung mga maglalason ka, ay hindi nalason yan. O sinong gagamot? Di ba yung maglalason din? So parang ganon. That's why, ang importante, tayo bilang mga Kristiyano, naisip ko tuloy ko bakit ka pa ba magpapakalungkot na ikay mamamatay dyan? Samantalang kung maggalak ka sa Panginoon, ikay hahaba ang buhay. Siguro kung kahit pa din yung aking kalagayan ng panahon na yun, sige akong katawa, baka sabihin ni Mrs. nabuha ka naman. Daw mapatay ka na, pero sige ka na, kadlaw. Wala naman diyan, no? Pero ang aking gustong iparating, mga kapatid, na yung kagalakan, ang isa sa importanteng benepisyo dito ay nagpapahaba ng ating buhay. Yung una, nagbibigay ng kalakasan.
The joy of the Lord is our strength. Sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10 at sa Proverbs chapter 17:22, the joy of the Lord is the great medicine. Ito'y talaga naman sabi ng mga eksperto, kapag yung tao ay ngumingiti, ilang mga tawag niyan, mga cells ng katawan, ang parang nare-rejuvenate, napapalakas. Kaya pagka halimbawa medyo nalungkot na tayo, parang nawawalan tayo ng pag-asa, siguro balik tayo sa salita ng Diyos. Kasi dito natin makikita yung lahat ng source of joy. Dito talaga sa Bible makikita mo, pag binasa mo yung Book of Psalms, halos lahat, binabaybay ko yung mga nakasulat sa Book of Psalms, puro yung kagalakan. Sa kabila ng pinagdadaanan ni Haring David, yung kagalakan, lagi ang kanyang binabalikan, kagalakan niya sa Panginoon. Inaalala niya yung pagliligtas sa kanya, sa matinding mga gira na pinagdaanan niya, yun ang kanyang inaalala. Which is good. Sa atin, dapat, palagi nating alalahanin na yung ginawang pagliligtas ng Panginoon sa atin ay magbibigay ng inspirasyon, di ba? Ano pa yung isang kanta na it is good to remember the goodness of God. Halos yung mga kinakanta natin, di ba? Karamihan niya nasa Book of Psalms. It is good to remember the goodness of God. So kapag ka nalulungkot, kapag ka nagkakaroon tayo ng panghihina, balik tayo sa salita ng Diyos. Awitin natin yung mga awit doon at mararamdaman natin yung banal na Espiritu ay kumikinto sa atin. Nagkakaroon tayo ng panibagong lakas. Sabi doon sila, you will have the strength like an eagle, di ba? Ano na naman yung sinasabi ni Haring David? Sapagkat ninaalala niya yung kagandahan loob ng Diyos, yung kagalakan nagmumula sa Panginoon. So, importante yan sa atin. Pag nagkakaroon tayo ng mga kalungkutan, ng mga kabiguan, ng mga pagsubok, balik tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat doon natin matatagpuan yung kagalakan. Yung source ng joy, ng kagalakan, laging ang Panginoon. Ay hindi ba natin siya nakikita personal, pero iniwan niya yung kanyang salita. So doon tayo babalik sa kanyang salita para muli natin masaliwa yung kagalakan ating tinataglay. Amen. At isa pa sa benepisyo sa pagtataglay natin ng bunga ng banal na Espiritu, yung joy, ito'y nagbibigay sa atin ng katsirgaan. Sa matagal na tawag nito, yung pangako ng Panginoon na ako'y babalik at para kayo'y aking sunduin at dalhin sa aking kaharian na kung saan ako naroroon ay duroon din kayo. Pag inaalala natin yung ganung pangako ng Panginoon, masaya tayo na meron tayong inaasahan na kalalagayan natin sa kabila ng kahirapan sa mundong ito. Pero pag tumatagal po yung ating pong inaasahan, unti-unting nawawala. Ramdam niyo ba yan? Na yung pag-asa, unti-unting nawawala dahil ang tagal. Diba pag may transaction tayo, minsan parang ang saya-saya natin, malapit na, i-release na. Diyan na, mga ilang buwan na lang. Aray, inabot na naman ng taon, wala pa rin. Hanggang sa unti-unting nanginghina na tayo. Parang sasabihin natin, wala man siguro. Bigo na naman. Lungkot na naman tayo. Nawawala unti-unti yung pag-asa. Pero kung namiminti natin yung kagalakan sa ating puso, laging iniisip natin, malapit na yan, andyan na yan. Di ba? Babalik na ang Panginoon, sigurado yan. Namiminti natin sa ating puso yung pag-asa na yung pangako ng Diyos ay hindi talaga magbabago. Darating at darating. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi yan tulad ng pangako ng politiko. Na pag nakuha niyo yung suporta natin, babay na, hindi na tayo pinapansin. Pangako ng Panginoon ay maaasahan. Kaya pag binasa natin yung Book of Psalms, lahat ng pangako ng Diyos, pag binabalik-balikan ni David, lalo siyang napapalakas sa habang naghihintay. Nang ipinangako sa kanya na ang iyong mga anak ay mananatili, ay kailanman hindi mawawala sa iyong mga anak ang magpapatuloy ng iyong trono. Ay grabe ang inspirasyon kay David noon. Kasi sabi ni David, ni Haring David sino ba naman ako para bigyan mo ng ganyang importansya at pabor? Na ako isang karaniwang pastol man lamang.
Pero dahil ang ipinangako ng Diyos sa kanya ay magkakaroon ng iyong anak at apo na mananatili sa iyong trono. Pero ang tinutukoy naman talaga ng Panginoon doon, pwedeng literal na may mga anak talaga siya, pero ang tinutukoy doon ng Panginoon ay ang Panginoong Hesus na siyang mananatili sa trono ni David bilang hari. At yun naman ay naganap at yun naman ay nagkatotoo. Dahil bilang lahi ni Abraham, lahi ni David, ang Panginoong Hesus ay nananatili sa kanyang trono. Na yun ang ating isang malaking pag-asa sa kingdom ng Diyos. Dahil ang Panginoong Hesus ang hari mula sa lipig ni David na ipinangako ng Diyos. Although literally, talagang doon sa lineage ng mga hari sa Judah, galing talaga sa mga angka ni David. At yun ang nakatutulong upang yung kanyang kagalakan ay mapanatili sa kanyang puso. So tayo man din mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo ay nakaranas sa tagal ng paghihintay natin sa pangako ng Diyos, sabi ko unti-unti nawawala yung kagalakan na yan, balik tayo sa kanyang salita. Reviewin natin ulit yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Balikan natin, alalahanin natin, it is good to remember the goodness of God. Awitin natin sa ating sarili, sa ating puso, it is good to remember the goodness of God. So kung ganun ang ating magiging attitude towards our Creator, then yung joy, yung kagalakan sa ating puso ay mananatili, at habang nananatili yung kagalakan natin, ay makapagpapatuloy tayo, makapagtitiyaga tayo, maghihintay at maghihintay sa pangako ng Diyos na pagtutubos or pag-rapture sa atin. Huwag mawawala yung galak sa ating puso. No matter what. Di ba rin nakakusahan tayo ng mundo na bukang naman ang mga volunteer, sige lang katawa. Akala nila wala tayong, kasi yung tawa sa mundo, tawa dahil may pinagtatawanan. Maaaring parang may iniinsulto, ginagawang katatawanan. Lalo na yung vice ganda, gagawa ng senaryo, pagtatawanan yung mga dapat hindi pinagtatawanan, which is not good. Pero tayo, tumatawa at nagagalak tayo sapagkat nagbubungal sa ating puso yung bunga ng Banal na Espiritu. The joy of the Lord is our strength. Amen? Masaya ba kayo? Parang ako lang yata yung malungkot. Masaya tayo lahat, mga kapatid, sapagkat yung pag-asa natin ang pinanghahawakan natin. Na merong Diyos, may Panginoon na may inilaan sa atin. Sa kanyang kaharian, John 14:6, kung saan ako naroon ay duroon din kayo. Sapagkat ako ang daan ng katotohanan ng buhay at wala makakaparoon sa mga Diyos pamamagitan ko. So yung mga pag-asang yan, ang magdudulog sa atin ng kagalakan upang mapanatili natin yung ating pong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at mahintay natin ang Panginoon ng may pagtitsaga. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at dalangin namin, Panginoon, na patuloy taglayin ng iyong mga anak ng kagalakan na nagmumula sa bunga ng iyong banal na Espiritu. At hayaan, Panginoon, na sa aming pagtityaga, habang kami naghihintay ng iyong pagbabalik, ay maging mabunga din naman kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin dulot ng kagalakan upang ang lahat ng aming gagawin ng Diyos ay maging bahagi rin naman sa kaliligtas ng marami. Purihin ka na kalang Diyos sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa mga aral, Panginoon, na aming pong natanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and God bless.